Breaking news mga kababayan, susunod na bansang sasalakayin, direktang pinangalanan na ni Donald Trump. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pandaigdigang politika, hindi pa man humuhupa ang alingas-ngas sa sinapit ng Venezuela, lumilitaw na naman ang panibagong mga target ng Washington. Mula sa retorika hanggang sa konkretong aksyon, unti-unting binubuo ang senaryong pamilyar na sa mata ng buong mundo. Pressure, pagbabanta at pakikialam na naglalayong baguhin ang takbo ng pamahalaan ng mga bansang itinuturing na hindi kaayon sa interes ng Estados Unidos. Ngayon, dalawa na naman ang direktang pinangalanan bilang susunod na posibleng target sa ganitong uri ng strategy, ang Cuba at Colombia. Noong linggo, tahasang sinabi ni US Secretary of the State Marco Rubio na malaki ang problema ng Amerika sa gobyerno ng Cuba. At nang tanungin kung posible bang ito na ang isunod sa trahedyang sinapit ng Venezuela, direkta din itong nagsabi ng oo at alanganin na sila. Bagaman hindi nilinaw ni Rubio ang plano tungkol dito, idiniin nito na hindi natutuwa ang US sa Cuba. Well, ang Cuba ay isang interesanting kaso. Alam mo, hindi maayos ang kalagayan nila ngayon. Hindi kailanman naging mabuti ang sistema doon para sa bansang Cuba. Maraming taon nang nagdusa ang mga tao roon. Sa tingin ko, magiging topic natin ang Cuba sa hinaharap dahil sa ngayon, ang Cuba ay isang biguang bansa. Isang bansang talagang bumabagsak na at nais nating tulungan ang mga tao roon. Katulad ito sa sitwasyon na nais nating tulungan ang mga tao sa Cuba, pero gusto din nating tulungan ang mga taong napilitan lang na umalis sa Cuba at naninirahan ngayon sa ating bansa. Gusto mo bang magdagdag ng paliwanag, Marco? Well, kanina lang ay nagbigay na ako ng statement tungkol dito. Alam mo, kapag nagsasalita ang presidente, dapat seryosohin mo siya. Dapat lang talaga na tawaging isang trahedya ang Cuba. Pinamumunuan ito ng mga walang kakayahan at matatanda. Meron din naman hindi matanda pero wala pa rin kakayahan. Wala itong ekonomiya at sobrang bagsak ng sistema. Ang gobyerno na ba ng Cuba ang susunod na target ng Administrasyong Trump, Mr. Secretary? Mabilis na sagot lang. Alam mo, malaking problema talaga ang gobyerno ng Cuba. Malaking problema talaga ang Cuban government. Sa tingin ko, malaki talagang problema nila. Ibig sabihin, oo. Pero alam ko, hindi agad maiintindihan ng mga tao ng buo. Oo, pero hindi ko muna sasabihin sa iyo kung anong mga aksyon ang susunod na gagawin o kung anong mga pulisiya namin tungkol dito. Pero sa palagay ko, hindi nalingid sa inyo na hindi namin gusto ang rehimen sa Cuba na siyang talagang sumusuporta kay Maduro. Ang kanyang buong security force at buong security apparatus ay kontrolado ng mga Cubans. Isa sa mga hindi gaanong napapansin na kwento dito ang kolonisasyon. Sa totoo lang, tulad ng binanggit ni Delcy Rodriguez, ang talagang tunay na sumakop sa loob ng rehimen ay ang mga taga-Cuba. Ang mga taga-Cuba ang nagbabantay kay Maduro. Hindi Venezuelan bodyguards ang nagbabantay sa kanya. Mayroon siyang Cuban bodyguards. Ayon kay Pangulong Donald Trump, karamihan umano ng mga security na nagtanggol kay Maduro nang arestuhin ito ay pawang mga taga-Cuba. Isang bagay na inamin naman ng Cuban government nang sabihin nito na 32 Cuban ang nasawi sa operasyon ng US. Ang mga ito ayon sa Cuba ay mga miyembro ng mismong sandatahang lakas at intel group ng Venezuela. Ang Cuba ay matagal ng kaalyado ng Venezuela at sa loob ng maraming taon, sila ang nagsusupply kay Maduro ng personal security nito, bukod pa sa mga Cubans na nakapwesto na sa hukbong sandatahan. Dagdag pa ng Pangulo ng Cuba na si Miguel Diaz-Canel, ginagawa nila ito sa kahilingan mismo ng mag-asawang Maduro. Dahil dito, hindi katakataka kung karamihan ng mga napatay na security personnel ni Maduro ay pawang mga Cubano. At naniniwala ang Cuban government na ginawa ito ng mga sundalo bilang pagtupad sa kanilang tungkulin ng may dignidad at kabayanihan. Sa kabuuan, ayon sa isang hindi pinangalanang source ng New York Times, umaabot sa tinatayang 80 katao ang nasawi sa operasyon ng Estados Unidos. Binatikos naman ng Pangulo ng Cuba ang ginawa ni Trump kay Maduro at sinabing kriminal at terorismo ang naging hakbang ng Pangulo ng Estados Unidos. Nanawagan din siya sa kanyang mga kababayan
na huwag hayaan na sakupin sila ng Amerika. Mariing kinokondena at tinututulan ng Cuba ang mga kilos na ito at itinuturing na terorismo ng Estado, isang kriminal na pag-atake laban sa Latin America na sona ng kapayapaan at isang lantarang paglabag sa soberanya ng isang bansang sumisimbolo sa kalayaan at kasarinlan. Para sa Cuba, ang Estados Unidos ang may pananagutan sa kaligtasan at pisikal na kaayusan ni Nicolas Maduro. Hindi na iginagalang ng US ang anumang hangganan o dignidad. Lahat ay sinisira nila ng walang pakundangan. Magtulungan tayo mga taga-Amerika. Huwag nating hayaan na ang dambuhalang halimaw na ito ay maghari sa Latin America. Pero sa kabila ng maaanghang na sinabi laban sa Cuba, naniniwala si Pangulong Trump na mukhang hindi nakakailanganin pa ng military action laban sa bansang ito dahil na rin umano sa pagbagsak ng Venezuela na pangunahin daw pinanggagalingan ng income ng Cuba. Ibig sabihin, kung wala na ang Venezuela, hindi na mabubuhay ang Cuba, kaya't kusa na lang umano itong babagsak. Ang Cuba ay handa na sa pagbagsak. Ang Cuba ay mukhang babagsak na talaga. Hindi ko alam kung paano nila kakayanin yan. Pero ang Cuba ngayon ay wala ng income. Lahat ng income nila ay nanggagaling sa Venezuela. Galing sa langis ng Venezuela. Hindi na sila makakakuha niyan. At ang Cuba ay babagsak na literal. At napakaraming Cuban Americans na matutuwa ng husto dito. Binanggit mo lang kanina yung Cuba. Ano susunod doon? Iniisip mo ba na umaksyon din sa Cuba? Hindi. Sa palagay ko kasi babagsak na lang yan. Sa palagay ko hindi na natin kailangang umaksyon. Tingin ko babagsak yan. Mukhang tapos na ang laban. Nanonood ka ba ng laban? Binibilangan sila. At ang Cuba mukhang babagsak na talaga. Ano sa palagay mo? Sinigundahan naman ito ni Senator Lindsey Graham nang sabihin niya na bilang na ang araw ng Cuba. Maghintay lang kayo sa mangyayari sa Cuba. Ang Cuba ay isang komunistang diktadura na pumapatay ng mga pari at madre. Inaapi at sinasamantala nila ang sarili nilang mga mamamayan. Bilang na ang araw nila. Darating ang panahon, magigising tayo, sana nga sa 2026, na dito mismo sa ating bakuran, magkakaroon na tayo ng mga kaalyado sa mga bansang ito na nakikipagkalakalan sa Amerika. At hindi mga diktador at narco-terrorist na pumapatay ng mga Amerikano. Big day ito, big day talaga. At ngayon, iba na ang takbo ng pag-iisip ng buong mundo kumpara noong mga nagdaang araw dahil sa ginawa mo. Mula pa noong kanyang unang termino hanggang sa muling pag-upo sa pwesto, mahigpit na ipinatutupad ni Pangulong Trump ang economic embargo na ipinataw niya sa Cuba. Yan ay kahit nananawagan na ang international community at ang UN na tapusin na ito. Naniniwala kasi si Trump na nagpapatupad ang pamahalaan ng Cuba ng isang sistemang pang-ekonomiya na ang nakikinabang lang daw ay ang pamahalaan, ang militar at ang mga intel agencies nito, pero hindi naman nakakatulong sa kanilang mga mamamayan. Ngayong nababanggit ni Pangulong Trump ng direkta ang pangalan ng Cuba, nagbabala ang mga eksperto sa bansang ito na mas mabuting maging handa na sa posibleng pag-atake ng Estados Unidos. Akala kasi nila sila ang may-ari ng mundo. At sa pagkakataong ito, si Ginoong Trump mismo ang nagpatindi ng karahasan at ng pang-aangkin lalo na sa langis. Nangyari na ito sa Afghanistan, nangyari na rin ito sa Iraq, sa ilalim ng ibang administrasyon sa Amerika. Ganito din ang mangyayari sa iba pang mga bansa. Sa kaso ng Cuba, pati kami delikado na rin. Pwede nilang palalain ang sitwasyon o pananakop tulad ng nangyari noong 1961 nang atakihin ang Playa Giron. Sa panahong ito, ang tanging makakapagligtas na lang sa amin dito sa Cuba ay pagkakaisa. Dahil itong mga taong gustong lusubin ang Cuba, mayroon yan kahit sa loob o sa labas ng bansa. Sana isipin nila na pwedeng mamatay ang kahit sino sa ganyan. Sabi ko nga kanina, walang kilala ang bala at bomba at wala rin itong pinipiling direksyon. Pangalawa, hindi tayo mananalo dito. Darating sila para yurakan kami, magpapatupad ng matitinding aksyon. Pagdating nila, sisirain lang nila lahat, kahit yung mga pabor at tutol. Mahalagang tandaan yan. Kaya nga ang natitira na lang talaga sa amin ay magpatuloy at maging handa. Gaya ng lagi naming ginagawa, maging handa sa lahat ng bagay, mula sa prinsipyo hanggang sa militar.
Alam namin na ang pinakamataas na tungkulin ay ipagtanggol ang aming bayan. Pero kung sinasabi ni Donald Trump na hindi na kailangang sugurin pa ang Cuba at gawin ang tulad ng ginawa kay Maduro dahil kusa naman daw itong babagsak, iba naman ang naging retorika ng US President pagdating sa isa pang target na bansa, ang Colombia. Gaya ng ginawa sa Venezuela, inaakusahan din ni Trump ang Pangulo ng Colombia bilang sick man at utak ng sindikato ng mga drogang dinadala sa Amerika. May sakit din ang Colombia. Pinamumunuan nito ng isang taong may sakit na mahilig gumawa ng cocaine at ibenta ito sa US. At sasabihin ko sa inyo, hindi na niya yan magagawa ng matagal. Anong ibig mong sabihin na hindi na niya yan magagawa ng matagal? Hindi na niya yan magagawa ng matagal. Mayroon siyang mga cocaine mills at pabrika ng cocaine. Hindi na niya yan magagamit ng matagal. So may gagawin ng US? Mukhang maganda yan. Alam mo kung bakit? Dahil marami na siyang pinapatay. Meron siyang mga planta ng cocaine at pabrika kung saan gumagawa siya ng cocaine. At oo, tinitindigan ko yung una kong sinabi. Gumagawa siya ng cocaine at ipinapadala niya ito sa United States. Kaya kailangan na niyang mag-ingat. Gumagawa ang Colombia ng napakaraming droga. Ang alam ko, meron silang pabrika ng cocaine kung saan sila gumagawa ng cocaine, alam nyo na. At ibinebenta nila yon sa Estados Unidos. Mag-isip-isip siya o kung hindi, siya na ang susunod. Malapit na siyang sumunod at sana nakikinig siya. Siya na ang susunod. Sinagot naman ito ng Pangulo ng Colombia na si Gustavo Petro. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon ni Trump na siya ay isang drug lord at nagbabala sa anumang military action na binabalak ng US laban sa kanya. Sa isang social media post sa wikang Kastila, ibinida pa ng Pangulo ng Colombia kontra sa mga akusasyon ni Trump ang mga nagawa niya para mapigilan ang pagkalat ng droga. Siya daw ang naglunsad ng pinakamalaking raid ng cocaine sa buong kasaysayan at siya din daw ang nagpahinto ng mga taniman ng coca na tinatayang umaabot sa 30,000 hectares. Bumagsak din daw sa ilalim ng kanyang pamumuno ang sentro ng pinakamalaking kalakalan ng cocaine, ang Platado de Cauca. Naglunsad din daw siya ng mga military operations para dakpin ang mga pangunahing drug lord na nagre-recruit ng mga menor de edad para gamitin bilang human shield. Dagdag pa ni Petro, handa siyang humawak ng armas kapag sumalakay ang Estados Unidos. Kapag mambobomba kayo ng walang matinong intelihensya, mga bata agad ang tinatamaan. Kapag mga magsasaka ang nadamay, huwag kayong magtaka kung libo-libo sa kanila ang aakit sa bundok at hahawak ng mga armas para maging gerilya. At kapag inaresto ninyo ang Pangulong mahal at iginagalang ng karamihan sa bansa, siguradong sasabog ang galit ng taong bayan. Simula ngayon, malinaw ang utos ko. Kahit sinong opisyal ng security force na mas uunahin ang bandila ng Estados Unidos kaysa sa bandila ng Colombia, tanggal na agad sa serbisyo. Nakasulat sa konstitusyon na tungkulin ng security force na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Hindi man ako naging sundalo, alam ko kung ano ang digmaan at ang buhay sa ilalim ng lupa. Sumumpa ako na hindi na ako muling hahawak ng armas mula nang mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan noong 1989. Pero kung kailangan ng inang bayan, babalikan ko ang digmaang ayaw ko nang balikan. Hindi ako iligal at hindi ako sangkot sa droga. Ang tanging ari-arian ko ay ang bahay ng pamilya ko na hanggang ngayon ay binabayaran ko mula sa sarili kong sahod. Bukas sa publiko ang mga record ko sa bangko. At walang makapagsasabing gumastos ako ng lampas sa kinikita ko. Hindi ako sakim. Buong buo ang tiwala ko sa aking bayan. Kaya hinihiling ko sa taong bayan na ipagtanggol ang Pangulo laban sa anumang iligal at marahas na pag-atake. Ang pagtatanggol na yan ay ang sama-samang pagkilos ng mamamayan sa bawat munisipyo. Ang utos sa security force, huwag papuputukan ang taong bayan. Ang kalaban natin ay ang mga mananakop. Hindi ako basta nagsasalita ng walang basihan. Nagtitiwala ako sa bayan, sa kasaysayan ng Colombia na hindi man lang binasa ni Ginoong Rubio. At sa sundalong alam niya na siya ay anak ni Bolivar at ipinagtatanggol ang bandilang may tatlong kulay. Sa ngayon ay mahigpit na ang seguridad sa border ng Colombia at Venezuela.
Yan ay matapos ang paghuli ng mga puwersang Amerikano kay dating Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Ayon sa isang source, hindi man lang daw inabisuhan ng Estados Unidos ang Colombia bago isagawa ang pagdakip kay Maduro. Pero nilinaw niya na ang mga Colombian soldiers na ito na ipinadala sa border ay para daw sa mga humanitarian purpose at pigilan ang pakialam ng mga gerilya sa operasyon ng Estados Unidos sa Venezuela. Samantala, bukod sa Cuba at Colombia, tinitingnan din ni Pangulong Trump ang bansang Mexico. Bagaman maayos ang relasyon ng Pangulo ng Mexico at ng US, para kay Trump, malaki ang problema ng bansang ito dahil sa droga. Masyadong makapangyarihan daw kasi ang mga drug cartel sa Mexico na kahit ang Pangulo nito na si President Claudia Sheinbaum ay natatakot na harapin sila. Ilang beses na rin daw umanong nag-offer si Trump kay Pangulong Sheinbaum na magpadala ng mga tropang Amerikano sa Mexico, pero tumanggi ito dahil nga sa takot sa mga kartel. Gayunman, naniniwala si Trump na kailangan talagang may gawin para sa Mexico. Sinagot naman ito ng Pangulo ng Mexico. Ayon sa kanya, ang Mexico ay isang soberanong bansa kaya't hindi siya pumapayag na mag-operate doon ang mga sundalong Amerikano at naniniwala siya na hindi na kailangang umabot sa ganong punto. Mahalagang igiit muli na sa Mexico ang mamamayan ang may kapangyarihan at kami ay isang malaya, nagsasarili at soberanong bansa. Kooperasyon, oo, pero pagpapasakop at panghihimasok, hindi. Yan ang lingwaheng alam ni Pangulong Trump. Hindi ako naniniwala sa pananakop at hindi ko nga inisip na siseryosohin ito. Ilang ulit na naming pinag-usapan ito sa mga tawag na naganap. Kung tama ang pagkakatanda ko, halos 14 na beses kaming nag-usap at sa ilang pagkakataon ay iginiit niya na pahintulutan ko ang pagpasok ng militar ng Estados Unidos sa Mexico at matatag naming tinanggihan yun. Una, dahil ipinagtatanggol namin ang aming soberanya at ikalawa, dahil hindi ito kinakailangan. Pero matatandaan na minsang sinabi ni US Secretary of the State Marco Rubio sa press con na si Trump ay isang klase ng pangulo na ginagawa ang lahat ng sinasabi nito at hindi lang puro salita. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national... Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.